Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Vlad Stibuti, ang inyong kapatid ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, ang i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa sinasabi ng isang pastor ng Sabadista na hindi raw maganda gamitin ang mga referensya, mga kapatid, pagdating sa debate. Ang tanong, ano ang rason, mga kapatid, kung bakit hindi magandang gamitin ang mga referensya pagdating sa debate? Mga kapatid, pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Nahinga ni Igson. Unsay rason nganong nga sa mga debate nga dili maayo maggamit og referensya? Number 1 nga reason, bias. Number 2 nga reason, wala kay time sa pag-check ni ana. Number 3 nga reason, ang debatidor taguan niya ang iyang author o contributor. Kay mahibaw-an man nga ang contributor parehan niyang religion. So may kasulti igsoon. Sa usa ka debate, nagdebate man gani kay lain ang inyong pagtulunan, lahi ang among pagtulunan, wa ta magkisinabot. Nya sa pagdebate, ang imong ebidensya, imong kauban sa simbahan. Hoy! Ka-joker ba niya na? Mura ba og, Jack Busar, ikaw ang nagpatay. Unsay imong ebidensya nga dili ka ikaw nagpatay? Ang akong ebidensya mo ni tawhana, unya kato tawhana nga imong ebidensya nga mutug-an nga wa kay labot sa pagpatay. Kauban nimo pagpatay? So, yan po mga kapatid, ang tatlong rason na sinasabi niya kung bakit hindi maganda ang referensya sa debate. Una, ang sabi niya, bias. Pangalawa, mga kapatid, walang time sa pag-check sa referensya. Ang pangatlo, ang debatidor daw, yung debater, mga kapatid, tinatago raw yung author at saka contributor. Tinatago, mga kapatid, yung author at saka contributor. Pero mga kapatid, ang tanong, sa tatlo na sinasabi niya, ano ang pinaka-issue niya? Sa tatlo na sinasabi niya na bias, walang time sa pag-check, ang debatidor daw, tinatago raw yung author at contributor, mga kapatid. So ang tanong, sa tatlong rason na sinasabi niya, alin dito ang pinaka-issue niya? Mga kapatid, panoorin natin. Pero mao ni ang ginagamit sa Catholic Faith Defender aron sa paglinla ng iyang referensya. Nga ba mong referensya, standard reference, encyclopedia kini. Pero gipakita ba ang contributor o author? Wala. Sa makadaghan nga debate igsoon, dili na mo pakita kung cross-examine nimo. Kinsay nagsulat nini? Oh, encyclopedia ni encyclopedia. Nabituti isa nga gitudluan. So, yan po mga kapatid, narinig ninyo na ang pinaka-issue sa kanya, yung author o contributor, mga kapatid, pag ang Catholic Faith Defender ay gumagamit ng referensya, tinatago ang mga ito. Kaya gusto niyang palabasin, mga kapatid, na ang mga Catholic Faith Defender ay mga manloloko dahil hindi raw pinapakita yung author at saka yung contributor. Ngayon, mga kapatid, magpakita ako sa inyo ng mga standard reference na sinasabi niyang biased, at saka yung mga author o contributor na sinasabi niya, mga kapatid. Okay? Panoorin natin. Bigyan po nila na Exxon. The New Book of Knowledge. Tanaw na to sa gisulti sa New Book of Knowledge. Slide number 9. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago. Unsa ang Roman Catholic Church? Kanusa nagsugod sa Upper Rome sa Jerusalem 2,000 years ago. O sa ubang referensya 33 AD kini. So nabasa naran naman ng Roman Catholic Church, nabasa ba niya New Book of Knowledge ang pangutana kinsay contributor? Slide number 10. Diba?
Morning rason nganong gusto sila with reference. Kaya ka naman, bias! Tanawa kinsay author, kanang gibutang na ko green diha. Ha? Gustavi Vigil? Society of Jesus gyapon? Formerly Professor of Ecclesiology, Woodstock College? Usa ka Katoliko? Ang imong evidences debate? Yan po mga kapatid. Ang una niyang ginamit na standard reference, encyclopedia mga kapatid, ay ang The New Book of Knowledge. Okay? Ayon sa The New Book of Knowledge, kung basahin mo yung Roman Catholic Church, ito ang mababasa natin mga kapatid. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. Ano raw? The history of the Roman Catholic Church, mga kapatid. Tapos ang sabi niya, ang contributor nito si Gustavi Vigil, mga kapatid, isang Katoliko. Mga kapatid, bago tayo pupunta sa isang referensya niya, alam niyo ba mga kapatid, si Gustavi Vigil, pakinggan ninyong mabuting ito. Hindi lang siya pare mga kapatid, siya ay isang theologian and ecumenist. Okay? Tapos sa Gregorian University, ayon sa ating source, siya ay nakapag-aral, doctoral studies in theology, at siya ay isang professor mga kapatid sa dogmatic theology. So meaning to say mga kapatid, itong si Gustavi, hindi ito siya basta-basta Katolik lang mga kapatid, theologians and ecumenist. Okay? Then professor siya sa dogmatic theology. Hindi basta-basta mga kapatid. Itong yung sinasabi niyang contributor sa Encyclopedia Britannica. Okay? So, puntahan natin ang pangalawang sinasabi niyang standard reference na bias daw, bago tayo magkomentaryo mga kapatid sa sinasabi ko ngayon. 11. Okay, tanawan ninyo Exxon. Unsan ang encyclopedia? Encyclopedia Britannica. Nga? Unsa may nice Encyclopedia Britannica? Slide number 12. Unsa nakasulat diri? Okay? Catholic derived from a Greek word meaning universal and used by ecclesiastical writer since 2nd century. So diri mo ni definition sa word nga Catholic nga giangko nila nga mao nang Roman Catholic Church. Pero kinsay author ana igsoon? Slide number 13. G.H. Newman is his critical and historical essay, The Catholicity of Anglican Church, Sigor Catholicism and Roman Catholicism, ug uban pa. Dili lang danigson mapansin na nimo ng mga Catholic and authors. So yan po mga kapatid, ay isa sa mga referensya na binabasa niya yung Encyclopedia Britannica. At ayon sa kanya, binasa ng isang pastor ng SDA, Catholic derived from a Greek word meaning universal and used by ecclesiastical writers since the 2nd century. So mga kapatid, maliwanag na ang Encyclopedia Britannica nagtuturo na sa 2nd century pa lang existido na. Natural, dahil ang Iglesia Katolika mga kapatid, itinatag ni Kristo mga kapatid noong taong 33 AD. Ngayon, ang sabi ng isang pastor sa Sabadista mga kapatid, sino ang author, ang contributor? Mga kapatid, pinapakita niya sa atin yung bibliography. At isa na roon mga kapatid si G.H. Newman. Si John Henry Newman mga kapatid, bago siya na-convert sa pagka-Katoliko,
sa full communion sa Roman Catholic, siya po mga kapatid ay isang Anglican. Okay? Ngayon, bakit siya na-convert sa pagka-Katoliko mga kapatid? Itong si John Henry Newman. Pakinggan nyo mga kapatid. Historical research made Newman suspect. Historical research made Newman suspect that the Roman Catholic Church was in closest continuity with the church that Jesus established. Just imagine mga kapatid. Sa pag-aaral niya ng kasaysayan, nakikita niya mga kapatid, nagsuspitsa siya na ang Roman Catholic Church, ito ang iglesia na mayroong continuity sa iglesia na tatag ni Kristo. Dahil lang mga kapatid sa pag-aaral niya ng kasaysayan, history. Ngayon, 1845 mga kapatid, 1845, he was received into full communion as Catholic. Then, after 2 years mga kapatid, he was ordained a Catholic priest in Rome. After 2 years, he was ordained a Catholic priest in Rome. So, hanggang sa naging cardinal mga kapatid, si John Henry Newman. Siya ang nagsasabi mga kapatid, to be deep in history is to cease to be a Protestant. Habang lumalalim ang iyong pag-aaral sa kasaysayan, makinig ka pastor, habang lumalalim ang iyong pag-aaral sa kasaysayan, hinto ka sa pagka-protestante. Ito ang conviction ni John Henry Newman mga kapatid. Kaya siya lumipat sa Roman Catholic Church. So nakikita natin mga kapatid, so isa siya sa mga contributor sa Encyclopedia Britannica. Ipaliwanag natin yan mamaya mga kapatid. Kasi mamaya mga kapatid, mabulyaso ang pastor ng Sabadistang ito. Mamaya mga kapatid, makikita nyo mga kapatid. So, proceed tayo sa sunod na standard reference na sinasabi niyang bias. 14. Okay? World Book Almanac. Doon ka puntos diri ang ako nakita igsoon. Gipangwan nga kung kamo ang tinuod masubay ba ninyo mga leader, kinsa inyong leader sa 1st century, 2nd century, 3rd century, lahat tumaga kini nga mga puwota na kinsa inyong leader. Iya mo matudo na mo ang leader. Unya chronological of list of popes, pero kinsay gasulat ani? Kinsay naghimo sa ilang history? Sila ra gyapon. Awa source ani si di na ko maklaro si Pontificio Almario Pontificio kinang gitawag Pontificio igsoon usa na ka pinulungan nga gikan sa Roma. Yan po mga kapatid, ginamit niya ang World Almanac and Book of Facts. At ang sabi niya mga kapatid, bias pa rin. Kasi nga, bakit bias? Nakasulat sa World Almanac mga kapatid ang chronological list of the popes. Tapos, Catholic pa rin ang contributor. Kaya, bias mga kapatid. Bias. Pero mga kapatid, ang tanong mga kapatid, ano ang dahilan kung bakit pag sinabing Roman Catholic, bakit sa mga encyclopedia, ano ang dahilan mga kapatid kung bakit halimbawa Roman Catholic, bakit ang mga theologians, mga historians, mga Bible scholar ng Iglesia Katolika ang magpaliwanag nito mga kapatid? Ano ang rason? Mga kapatid, sasagutin tayo ng tama ni pastor mga kapatid, pastor ng isang Sabadista. Siya ang sasagot sa tanong na ito. Pakinggan niyo mga kapatid. Ang buhaton sa opisina igsoon, pag may maging article Catholic, mag-hire na silang Catholic Church nga mo explain yan ha. Bawal man na nga ang word ni nga Catholic Church, ang mo explain Baptist, bawal na. Pwede ka ma-file kaso nga ikaw may nisulti about Catholic Church nga dili mga Katoliko, failan tagad kaso. So may tabo Katoliko ang contributor. O yan, gamiton sa debate. Ha?
Kamiton sa debate! Ano to kung ginsay ko? Yan po mga kapatid. Ha? Natatawa ako mga kapatid sa pastor na ito. Ha? Pastor ng Sabadista. Kanina mga kapatid, lagi niyang sinasabi na ang contributor sa encyclopedia sa Roman Catholic, mga Katoliko. Pero sa bandang huli mga kapatid, siya pa rin ang sumasagot. Kasi pag Sabadista, pag Baptist ang susulat sa Roman Catholic, pwede kang ma-file ng kaso. Yan ang sabi niya mga kapatid. Ha? Hindi ko maisip mga kapatid, hindi ko lubos maisip kung anong punto niya mga kapatid. Pero sa tingin ko mga kapatid, siguro kulang lang siya ng tinatawag natin mga kapatid na yung critical thinking. Yun ang kulang niya. Kailangan natin siyang turuan kasi kahit ano lang sinasabi niya, siya lang pala ang kumukontra sa sarili niya. Una sa lahat, pastor, tuturuan kita, pastor. I-define muna natin kung ano ang encyclopedia. Okay? Makinig ka ha. Turuan natin to ang pastor ng Sabadista kasi mahirap yung may edad na tayo tapos ang isip natin mga kapatid, kulang tayo sa critical thinking. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng encyclopedia? Ang encyclopedia mga kapatid, pastor, ito ay naka-address sa iyo para matuto ka. Pakinggan mong mabuti. Encyclopedia are collections of short, factual entries often written by different contributors who are knowledgeable about the topic. Therefore, encyclopedias are reliable sources of information because they have been edited by experts in various fields. Mga kapatid, ang linaw, ha? Collections of short, factual entries often written by different contributors who are knowledgeable about the topic. So, natural lang mga kapatid na kung ikaw ang may-ari ng encyclopedia, normal lang na sa topic na yan, doon ka magtatanong sa Roman Catholic. Tama yung sinabi ni pastor na sa Roman Catholic na article, hindi maaari na ang Sabadista ang magpaliwanag. Ganon din yan pastor sa inyo, sa Sabadista, sa Seventh-day Adventist Church. Kung basahin mo ang mga encyclopedia, makikita mo doon ang mga Adventist, yung Seventh-day Adventist, makikita mo doon. Yung publisher na yan, saan sila magtatanong? Alam nga naman sa Iglesia Katolika, doon yan magtatanong sa mga Sabadista. Kaya ang sumusulat sa inyo, ang mga expert sa field dito sa history mga kapatid, lalo na yung mga contributor or author sa encyclopedia, publisher, doon yan magtatanong sa mga Adventist kung sino ang pinakamagaling sa kanila, mga kapatid. So, sa Seventh-day Adventist na mababasa mo sa Britannica, sa The New Book of Knowledge, kung may mababasa ka na Seventh-day Adventist sa Almanac, ang author niyan mga kapatid, ang contributor niyan, hindi Roman Catholic. Either Adventist, yung mga Sabadista. Doon yan sila magtatanong. Klaro mga kapatid, di ba? Halimbawa, pastor, merong isang Roman Catholic, isang member ng Roman Catholic, nagsisimba sa simbahang Katoliko, nakikita siya ng mga rebulto. Ngayon, yung member na yan, pastor, lalapit sa iyo. Magtatanong sa iyo, pastor, bakit kaming mga Katoliko may mga rebulto? Tanong, tama kayang information ang ibibigay mo sa kanya kung bakit ang mga Katoliko may rebulto? Hindi. Kasi hindi ka Katoliko. So kung magtatanong ka tungkol sa aral Katoliko regarding sa rebulto, doon ka magtatanong sa Roman Catholic. Hindi ka magtatanong doon sa Iglesia de Manalo sa dating daan. Mga kapatid, alam nyo mga kapatid, itong mga contributor, hindi ito basta-basta mga kapatid. Basahin natin dito lang tayo sa Encyclopedia Britannica.
Pakinggan mo, pastor, ha? When it began to appear in Edinburgh, Scotland, since its founding, yung Encyclopedia Britannica, the Encyclopedia Britannica has relied upon both outside expert and its own editors. So, makikita mo na ang Britannica, meron silang sariling editor. I-explain natin yan mamaya. With various subject area proficiencies to write its entries. Those entries are then fact-checked, edited, and copy-edited by Britannica's editors. A process intended to ensure that the article met Britannica's long-held standards for readability and accuracy. Mga kapatid, just imagine, hindi ito sila basta-basta. Ngayon, ano itong sinasabi ng encyclopedia na the Encyclopedia Britannica has relied upon both outside experts. Ano itong mga outside expert, mga kapatid? Pakinggan ninyo, outside expert. The Britannica was often for contacting those who were considered some of the leading scholars in any field and asking them to write the interest in a particular area of expertise. Ito ang ginagawa ng mga encyclopedia. Halimbawa, pastor, isa ka sa mga editor dyan sa Britannica. Halimbawa, pastor, paano natin malalaman ang history ng Roman Catholic? Siyempre, sasagot ka. Tika muna. Wala naman ibang reference na mapagkunan natin maliban sa Roman Catholic. Pastor Sabadista, yan ang ihamunin kita ng debate dyan. Magpakita ka ng isang referensya na para sa iyo standard na nagsasabi na ang Iglesia Katolika ayon sa kanyang kasaysayan hindi nagmula kang Kristo. So ngayon, critical thinking tayo, mga kapatid. Kung ikaw si pastor, kasama ka sa Britannica na isa sa mga editor, mag-isip ka ngayon. Tika muna, ha? Pwede mo bang sabihin sa mga kasamahan mo na mga historian, Bible scholar, pwede mo bang sabihin sa kanila na hindi maaaring doon tayo sa Roman Catholic kasi bias yan? Ngayon, kung hindi ka magtanong sa Roman Catholic, saan ka kukuha ng kanyang kasaysayan? Okay, ipalabas natin sa labas ng Iglesia Katolika. Anong source? Saan ka kukuha? Mag-isip ka nga. Saan ka kukuha ng mga referensya na ang kasaysayan ng Iglesia Katolika ngayon matrace back mo sa isang taong iyan? Saan ka kukuha? Kahit anong gawin mo, pastor, babagsak ka kay Kristo. Kaya doon ka kukuha sa Roman Catholic, sa kanyang kasaysayan. Ngayon, okay, nakakuha na. Sino ang mga Catholic na qualified? Maghanap ka ngayon ng mga sikat na personalidad sa Iglesia Katolika, mga matatalino. Isa sa mga source mo dyan si G.H. Newman. Kasi si G.H. Newman, mga kapatid, bago siya naging Roman Catholic, siya ay isang Anglican. Tatanungin mo ngayon, John Henry Newman, bakit ka lumipat sa Roman Catholic? Ano ang nagdala sa iyo kung bakit ka lumipat dyan? Natural sabihin ni John Henry Newman sa aking pagbabasa ng kasaysayan, na kikita ko na ang Iglesia Katolika ang siyang tunay. So ganyan yan, pastor. Ngayon, okay, pastor, magtanong naman yung ibang mga kasamahan mo sa Britannica kasi kasama ka sa Britannica eh. Halimbawa lang, pastor, paano natin yung Sabadista ninyo, yung sa Seventh-day Adventist, paano natin isulat dito sa Britannica? Pwede mo bang sabihin sa mga kasamahan mo na mga historian, sabihin mo sa kanila na ilagay mo lang dyan na ang Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ? Pwede mo bang sabihin sa kanila yun? Ngayon, tatanungin kanila, ngayon, paano natin ito, saan tayo kukuha ng mga referensya?
Saan ka kukuha ng referensya, pastor, ng Sabadista na yung Sabadista ninyo nagmula kay Kristo? Ayon sa kanyang history, kasaysayan. Ang encyclopedia, mga kapatid, hindi tatanggap ng opinion yan. Saan ka kukuha, pastor? Yun ang problema. Kaya, mapilitan ang mga Sabadista ibigay ang katotohanan na si Ellen Goldwhite, mga kapatid. Nag-umpisa yan sila sa Methodist bago sila nagiging follower ni William Miller. Si William Miller, mga kapatid, yung hula niya palpak. So nagkaroon ng faction sa kay William Miller. Then isa sa mga nagpatuloy, mga kapatid, si Ellen Goldwhite at ang mga kasamahan niya. Yun ang kasaysayan, pastor, ng iglesia na inaniban mo ngayon. Huwag kang mainggit doon sa Roman Catholic founded by Christ kasi yun naman talaga ang totoo. Tapos kung-file ito sa alphabetical order, tinatawag na encyclopedia, mga kapatid. Pero ang tanong, ang laman ba sa encyclopedia totoo? Halimbawa sa World Almanac, totoo ba ang nakalagay dyan? Mga kapatid, basahin natin, mga kapatid, ang kuan. Ano ang nakasulat sa kasaysayan? Ano ang nakasulat? Basahin natin, mga kapatid, ang sinasabi ng kasaysayan. The World Almanac is America's best-selling reference book of all time, with more than 83 million copies sold for more than 150 years. This compendium of information has been the authoritative source for school, library, business, and home. Napakaliwanag yan, mga kapatid. Walang kasinungalingan yan. Babalik tayo sa sinasabi mo, pastor. Anong sabi mo kanina? Hindi maari na ang article ng Roman Catholic, Baptist ang magsusulat. Hindi maari sa Sabadista. Kasi Roman Catholic, kailangan Katoliko rin ang magsusulat. Otherwise, ayon sa'yo, pwede kang ma-file ng kaso. Tama yung sinabi mo, pastor. Pero yung Seventh-day Adventist mo na mababasa mo sa encyclopedia na itinatag ni Ellen Goldwhite, yun talaga ang totoo. Yun talaga ang totoo. So, walang bias dyan, mga kapatid. Walang bias dyan. Ayon sa binabasa natin dito kanina. Outside experts, the Britannica was often for contacting those who were considered some of the leading scholars, mga kapatid. Hindi sila basta-basta kukuha ng pipitsugin ng mga tao, mga kapatid, para magtanong lang sa kanila. Kasi sila, mga kapatid, nagbabaya din yan. Okay? Okay, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, puntahan natin yung World Almanac na nakasulat doon, Roman Catholic, thus traditionally founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar. Pakinggan natin, mga kapatid, ang pastor ng Sabadista kung ano ang sinasabi niya tungkol dito. Pakinggan ninyo. Ang mani ako isa ka monitor. Okay. Roman Catholic, thus founded by Jesus Christ. Blah blah blah. Dili ko sa word nga founded by Jesus Christ. Nya gi-post din nila. Nya pag-post igsoon, itanawa sa inyo Catholic gi-founded ni Jesus Christ. Pero giputol. So ni mo tawa na hilig magputol. Palit yung kopya mga pinangga. Para lang ginana. Ito din, nagan kong libro din igsoon ako. Majority ani mga libro ako ko galingong kwarta gigamit. Sakit man sa bulsa igsoon pero angay gyud paliton para makashare usab ta sa uban. Daghan na kay kog libro din igsoon. Mo na nga confident ko nga mga question and answers diri ko kay na ako'y daghang mga referensya diri. Nakaron unsa may nakasulat ani. Okay? Actually atong tiwason. Okay? Kini siya sa usa ni ka page ilang gikuha ug ilang giusa dinhi sa World Almanac. Now akong gitan-aw ang World Almanac igsuon, tanawa. Unsa nakasulat diha? Okay, slide number 16, palihog. Okay? Slide number 16. Traditionally,
founded by Jesus Christ. Unsa? Roman Catholic Church traditionally founded by Jesus Christ. Ang ilang gihimo igsoon, giputol nila, gikuha nila ang word nga traditionally, and that is dishonesty. Nganong putlon man. Kaya ang gibutan dito traditionally, meaning to say mga igsoon sa may tradition. Ha? Nagigubito sa Biblia, kawag lamang yung pagsimba ka na ako, sanglit sa inyong pagpanudlog, ipakadoktrina ninyo, ang hinimog tao, that is tradition! Tradition, tanawan ninyo. Mark chapter 7 verse 7, basa sa in English. Yan po mga kapatid. Nakakatawa po ang pastor ng Sabadistang ito. Bumili pa siya ng World Almanac 2020 mga kapatid. Tapos pinagmayabang pa niya. Pinapakita pa niya sa video niya mga kapatid na nagkaroon ng highlight na tinatanggal daw ng mga CFD o Katoliko yung salitang traditionally. Kasi sa World Almanac mga kapatid, Roman Catholic, thus traditionally founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar. Tapos ang ginawa mga kapatid, ang ginawa raw ng mga CFD, tinanggal yung word na traditionally. At ang sabi ng pastor ng Sabadista, sabi niya na tinanggal ang traditionally. And this is dishonesty. Ayun pa ang sabi niya mga kapatid. Kasi raw, ang tradition mga kapatid, kung ibalik yan doon sa meaning ng World Almanac, Roman Catholic, traditionally founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar. Kasi ang tradition dyan mga kapatid, yan po ang tradition of men mga kapatid. Tradisyon ng mga tao. At nagbanggit pa siya ng Citas, San Marcos City, versikulo 7 mga kapatid. Nagbabasa ng Biblia pero hindi niya naunawaan. Okay? Ako na lang ang magbasa mga kapatid. Ako na lang ang magbabasa. San Marcos City. Titingnan natin mga kapatid kung ang tradisyon na binabanggit dyan sa World Almanac, yung Roman Catholic, yun ba ang tradisyon na binabanggit dito sa San Marcos City, versikulo 7? Mga kapatid, pakinggan ninyo. Babasahin natin. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Tradition of men. Ang tanong mga kapatid, itong sinasabi ditong itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Ang tanong mga kapatid, yun bang Roman Catholic, traditionally founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar, yun ba ang nakasaad dito sa San Marcos City? Yun ba ang patungkol dito sa San Marcos City, versikulo 7? Hindi mga kapatid. I-atras natin sa 5 para malaman natin kung anong klaseng tradisyon yan. Pakinggan ninyo sa verse 5. Pastor, San Marcos City, versikulo 5. Kaya't siya'y tinanong ng mga Fariseo at mga Skriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay? Mga kapatid. So ang issue dito mga kapatid, hindi yung Roman Catholic, hindi yung nakasulat sa World Almanac. Ang issue dito mga kapatid, bawal kasi kumakain, isa sa mga tradisyon ng mga Hudyo, bawal kumakain mga kapatid kapag marumi ang kamay. Kailangan mong maghugas muna ng kamay bago ka kakain. Ito ang konteksto sa San Marcos City, versikulo 7, na ang tradisyon ng mga tao dyan na binabanggit ay yaong paghuhugas ng mga kamay. Mga kapatid, kaya malaking kapalpakan ang pinagagawa ng pastor ng Sabadista mga kapatid. Yung Roman Catholic daw,
traditionally founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar, yung tradisyon dyan, yun daw yung San Marcos City, versikulo City. Nung binasa natin mga kapatid, ang patungkol dyan, hindi sa Roman Catholic, kundi sa paghuhugas ng kamay mga kapatid. Kita ninyo? Kaya nga mga kapatid, pag makipagdebate kayo sa mga Sabadista, kung ayaw nyong sasakit ang ulo nyo, huwag nyo nang patulan mga kapatid. Huwag nyo nang patulan kasi sasakit lang yung ulo ninyo kung yan ang madebate ninyo mga kapatid. Basahin natin ang Magandang Balita, Biblia 2005. Ito ang nakasulat mga kapatid sa Magandang Balita, Biblia, San Marcos City, versikulo City. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. So, sa 5. Sa 5 mga kapatid, basahin natin. Kaya tinanong si Jesus ng mga Parisiyo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Magandang Balita, Biblia mga kapatid, 2005. So, ang paghugas ng kamay mga kapatid, yun ang tradisyon ng tao na binabanggit sa San Marcos City, versikulo City, pastor. Ngayon, alam mo na. So, alam mo na. Ngayon, balik. Yung sa World Almanac, Roman Catholic, traditionally, founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar. Bakit mga kapatid? Bakit traditionally? Kasi mga kapatid, ang Biblia, yung Biblia na composed of Old Testament and New Testament, na kumplito mga kapatid sa 3rd century AD. Na kumplito sa 3rd century AD. Ang iglesia na itatag sa 1st century. So, nung itinatag ang iglesia mga kapatid, wala pa ang Biblia. Kaya, ang tamang gamitin dyan, traditionally. Okay? Okay mga kapatid, klaro. Ngayon, ang tawag dyan, sa tradisyon na yan, apostolic tradisyon. Mabasa natin mga kapatid sa... Okay. Magbasa tayo ng Biblia. Sa aking harapan mga kapatid, narito ang isang Biblia. So, basahin natin mga kapatid. 2:15. Ito ang ating mababasa. Pakinggan niyo mga kapatid. Sino ang nagsabi nito? Si San Pablo. Sabi niya, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions, which ye have been taught, whether by word or our epistles. Whether by word or our epistle. Sa Biblia mga kapatid, mayroong apostolic tradisyon. At ang tradisyon na binabanggit dito sa 2 Tesalonica 2:15, mga kapatid, iba ito sa tradisyon na binabasa niya kanina sa San Marcos City, versikulo City. So, mga kapatid, nakikita natin ang napakalaking bulilyaso ng pastor ng Sabadista mga kapatid. Nagbabasa ng Biblia out of context pa. Tapos, sabi niya kanina doon sa history, bias yan kasi ang sumusulat Roman Catholic. Pero mga kapatid, sa bandang huli, siya rin ang sumasagot. Kasi pag hindi Roman Catholic ang sumulat dyan, mapafailan ka ng kaso, makakasuhan ka. Good job, pastor ng Sabadista. So mga kapatid, hanggang dyan lang magtatapos ang ating komentaryo mga kapatid. Sana sa topic natin ngayon, sana i-share ko sa inyo ngayon, sana mga kapatid, marami tayong natutunan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. To God all the glory.